Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome to Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amoso at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amoso para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Siyempre, nag-feature din tayo from time to time ng mga members at dependents natin na may katangi-tangi experiences on board. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro ng Amoso at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Malapit na po magpasko. And of course, greetings po to all of you from Alagang Amoso. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, just a quick recap. Last week, ang pinag-uusapan po natin ay ang Women Championing Seafarer Families, a special feature. Nakasama po natin si Miss Cel ng Women Championing Seafarer Families o WCSF. Nakaka-inspire po talaga ang kanyang kwentong makabagdamdaming kwento, no? Ang dami nating natutunan kay Ma'am Cel. Ma'am Cel, shout out. Thank you po ulit sa pag-guest sa amin at sana po hindi kayo magsawa. Welcome po muli sa isa na namang napaka-interesting episode ng Alagang Amoso. Ang ating topic ngayong araw, syempre, biyahe at inspirasyon. Kwento ng isang kabataang seafarer vlogger. Ayan, meron tayong kasamang isang Gen Z ba? Gen Z na seafarer vlogger. So, he is an alumnus from Asian Institute of Maritime Studies or AIMS, a deck officer and seafarer content creator who uses digital platforms to share authentic insights into life at sea and the maritime profession. He is also a country manager of the Hood platform, an application for the maritime industry, and he is known for producing meaningful content focused on career development, personal growth, and effective communication. Through his work, he aims to inspire, educate, and empower both aspiring and current seafarers. O, diba? Pang international level credentials ng guest natin. Let us all welcome our seafarer vlogger, it's your boy, Robbie Boy, Third Officer Robert John Landero. Welcome to Alagang Amoso. Hello po. Magandang araw sa mga taga-Alagang Amoso. Thank you for having me here. Ayan. So, siyempre, first question agad tayo. Ano ba yung naging inspirasyon mo? Ano ba yung nag-udyok sa'yo para maging isang seafarer? Pwede mo bang i-share sa amin yan? Actually, ang brief description po dyan, before po, hindi ko po talaga gusto mag-seaman. Ang dream course ko po talaga ay mag-abogado. Kasi po yung family ko po is in line po sa mga abogado. Pero hindi ko pumayag yung mother ko since may body condition po kasi ako na inborn. So, meron po akong hernia. May inguinal hernia ako simula nung pagkapanganak sa akin. So, may lus-lus ako. And hindi ko po na-imagine na magsisiman ako kasi bawal po yun sa magsisiman. Bawal po yun sa mag-i-estudyante pa lang. Kasi, the moment na mag-apply ka for marine transportation sa pag-aaral mo, kailangan fit ka. Yeah. Wala kang mga ganung kondisyon. Pero kasi yung bahay namin so far malapit siya malapit sa school. Sa isang maritime school which is yung AIMS. Parang 2 streets away lang. Tapos nakita ko dun yung salary nung ninong ko. Nagtataginting na 400,000 pesos per month. So, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko mag-seaman na lang. Anong trabaho niya? Kapitan. Kapitan. So, isa siyang kapitan.
hindi ko naman na-realize na naging seaman na ako na ang dami palang steps. Oh, Hindi ko syempre. na-imagine. Nagsimula ka talaga sa mababa. Oo, Pero oo. yun po yung naging start nun. Pumayag naman po sila. Actually, no, first, hindi po pumayag yung school. So, kailangan namin i-waive dun sa mismong clinic. And yung parang isang promise na hindi namin mag-guarantee na magkakaroon ka ng shipping company na partner namin once you graduate. So, tinanggap ko naman. And so far, it led me here. So you took the risk kasi gusto mo talagang maging seafarer. Nag-decide ka na. Kumbaga nagkaroon na siya ng shift na maybe yung dream ko maging lawyer, maybe soon, pwede siyang mangyari. Or maybe not. I don't Kasi know. bata ka pa naman. Yeah, All marami the pang pwedeng possibilities are mangyari. endless. Yes. So bilang third officer, ano yung mga pangunahing responsibilidad mo sa barko ngayon? Number one, syempre, is safety. So, we usually take care of the life-saving appliances and mga firefighting equipment. So, kailangan weekly, monthly, may maintenance yan. Yung mga hydrants, yung labasan ng mga seawater, kailangan wala yung leaks. Kasi pag nagkaroon ng mga inspection, lagot ka hepetan. And then, pag arrival and departure ng barko, kailangan mong mag-prepare ng napakamaraming paperwork. The paperworks. Pag third mate ka kasi, sa'yo nakatoka yung lahat. O so imagine, nakatoka sa'yo lahat ng paperworks, yung maintenance, parang wala ka ng oras magpahinga. Pero yun po talaga yung start as, sa simula ng pagiging deck officer, kailangan dun talaga mag-start maintenance up to paperworks. Pero napakagandang training nun. Yeah. Di ba? Ang gandang training nun. Sobra. Kasi parang sa lupa, akala mo ganito lang yung buhay. Pero pag nasa barko ka na, grabe, kailangan ko pala maging flexible. Oo. Parang ganun. Diba? Yung pagmumultitask, pagmamanage ng oras mo. Yes. Oo, on top of that, syempre, kailangan mo pakisamahan yung mga kasama mo sa barko. People skills naman yun. Yes, and yung bigat ng responsibility mo as an officer. Kasi syempre, nag-navigate ka ng barko and ang hirap po kasi mag-navigate pag nasa China kayo banda and restricted talaga yung traffic. Sobra. Oo. Ang hirap. Okay. So far, no, sabi mo kanina nung off the record pa tayo, 3 years ka ng seafarer. So far, ano yung pinaka-kino-consider mong hamon na experience mo habang on board ka? And paano mo yun na-overcome? Actually, number one talaga na hamon is homesickness. Talaga. Especially yung generation namin, Gen Z. Parang we're so aligned sa social media. Always connected. Talaga kami. So Oo. parang ang hirap pag nawalan ka ng internet. Kasi nagkaroon ng isang moment na nung unang contract ko, pinaka-start, wala kaming internet kasi bagong bili yung barko. So for the whole contract, wala kaming internet Ilang sa barko. months yun? 6 months. Oh, wow. So sa port na kami nagkakaroon ng internet. Tapos yung internet namin, na tuloy-tuloy na wala is 2 months. Kasi 2 months kaming underway. Ang hirap. Yun. So, yun yung pinaka-challenging for you. That was the time nung cadet ako. Kasi na-promote kasi ako after. Nung na-promote na ako, ang nangyari is, I faced bullying. I was bullied for 2 months. Oh. By my captain and my chief mate, actually. So, how did you handle that? How did you... Actually, at first, ako kasi yung tipo ng tao na kakayanin ko muna, dadaan sa ngiti, pero hindi pala dapat ganun. And it took me a lot of time to realize na, dapat pala mag-stood up ako sa sarili ko kasi hindi lang dapat ganito. Kasi, swerte lang ako kasi yung parents ko, all the time, tawagan ko. All the time, umiiyak ako sa kanila. Pero, hindi dapat hanggang dun lang. Dapat may solusyon siya. And, ayun, naging thankful naman ako kasi nung nagkaroon ako ng courage to speak up, I called them out. I told them that this is not leadership material and I can report you anytime if you will continue. So, what happened after you confronted Actually, them? kasi parang naging thankful din ako sa part na content creator ako. Kasi hindi ko naman kasi binoboast or hindi ko pinapaalam na, content creator ako or vlogger ako. Hindi po ganun. Nagkataon lang na nung sumampa ako sa barko na yun, kilala na ako ng mga kasamahan ko. So, hindi ko ina-expect yun. So, during parties, nababanggit sa parties na, yan si Third is, vlogger siya. And narinig nila, Ukrainian sila. So,
siguro natakot sila kasi nga parang, ma-expose. baka ma-expose kami. And then, kinausap nila ako sa bridge na we might be doing something wrong. So, we're gonna say sorry about that. Oh, that's- And then, doon na po nag-start na kinall out ko sila. And yun, sinabi ko na, don't you know that our company in the Philippines are also following me on Facebook and TikTok? I can report you anytime. Doon po ako nagkaroon ng courage na, So, yung platform mo yung naging strength mo. So parang naging, dati nahihiya ako. Kasi hindi naman ako yung self-proclaim na, ganito ako, hindi ganon. Doon ko lang na-realize na, powerful din naman pala siya. I can use this platform. Tsaka kasi syempre, yung maritime community dito sa Pilipinas, and there are also parts of the world, other parts of the world na very supportive sa mental wellness ng mga seafarers, of course. Sa atin sa Amosoup, meron tayong program sa Siemens Hospital natin, may psychology department tayo dyan. So, if ever, sa mga listeners din natin na Amosoup members, kung meron kayong gustong idulog or kailangan nyo ng help for your mental wellness, you can always go to Siemens Hospital Manila para ma-assistihan po tayo ng union natin. Or you can send an email to women_youth@amosoup.org, and later after the program, yung Amosoup Contact Center details i-share din natin para po makatawag po kayo kung meron kayong ganyang mga concerns na gusto nyong idulog sa union natin sa Amosoup. Okay, go ahead. Tama. Kasi may support naman. May support naman. And it's good na may ganyan kang platform, may ganyan kang mapanghuhugutan ng lakas. Kasi may iba na walang ganyang platform. And actually, it encouraged me more na not just to help myself, but to help other current and aspiring seafarers as Naging well. advocacy mo siya. Yeah, kasi kung nangyayari sa akin, maraming nakakaranas nito, mas malala pa. And I've been hearing a lot of confessions from cadets, from mga seafarers in different ranks na ganyan din yung naranasan ko, sir. Kasi bata pa lang po akong official and they think na hindi ko kaya yung trabaho, kinakawawa ako. Actually, meron pa nga part na mga joke sa akin na, itong mga langon na yan, kainin mo yan kasi di ba sa bansa nyo, kinakain nyo. May ganun. So, it's like very racist and it needs to stop. Kasi time is changing. We need to change it. We need to, hindi na po kasi yung old tradition, hindi na po siya applicable ngayon. Sobrang hirap ng anuhin. And young people like you, young seafarers like you are the key to change that. Exactly. To turn the tide, di ba? Na mabago yung kultura on board. And we need to speak up. Yun talaga yung pinaka-umpisa. First step, di ba? To uncovering that, yung old school na kasi pag-iisip. Kapag tumahimik ka, parang it's like tinotolerate mo na lang yung sistema eh. Ang hirap. And with that, bukod sa sistema na yan, yung backer system din sa Pilipinas, sobrang literal. Di lang naman sa maritime industry. Pati rin sa iba't ibang klaseng industriya, may backer system. So, imagine a lot of hundred thousands of cadets graduate every year. Pero parang 5 to 10% lang nakaka-secure ng company. So, marami pang mga deserving ng mga students na pwedeng makapagtrabaho sa isang shipping company. Pero kulang sa resources, kulang sa connection. So, saan sila dadamputin? And it might took them parang 2 to 3 more years bago makasampa. So, sobrang hirap. Makasecure ng contract na maayos. Kasi syempre, dami rin mga naglipanan na ship owners na iba naman yung intention. Yes. Pero ang maganda, of course, we also see yung initiatives naman sa bansa natin ng government, no, ng mga organizations like mga unions na magtulungan para i-secure yung reputation ng Philippines as the top seafaring nations, top labor providing country sa maritime industry. Ang ganda ng mga advocacies mo, talagang hindi ba seafarer mental wellness, tapos yung decent work. Which is part of the sustainable development goals ng UN. Pwede kang UN champion. Pwede pa lang UN champion. Actually, doon nag-start yung paggagawa ko ng content. Doon ako na-discover. Like, may nagtanong lang sa akin na, sir, can you share something about principal interview question and answers? What are your tips? Doon po nag-start. Humingi ng mga tips. And then, ginawa ko lang yun out of curiosity na, why not? Mag-share ako. And then, kinabukasan, nagulat ako, 400,000 na nanood. Sabi ko, may impact pala siya. Doon ako nag-start na, okay. So, lahat na experiences ko before, nag-a-apply ako sa mga shipping companies,
ginawa ko siya into one. It's free. You can go to my account, panoorin nyo, and then yun. Actually, ngayon tuwa ako kasi hundreds of cadets nakasecure sa'yo ng shipping companies because of my videos, and I'm happy. Wow, yeah. Sobrang saya ko doon. Very Kasi, fulfilling yan. yeah, wala akong, hindi ko hinahanap yung value ng pera. Hinahanap ko yung hanggang saan maabot yung impact ko. The lives you touched. Yes. And mas fulfilling siya kaysa sa pera actually. And siguro kaya rin organic yung following mo and lumaki ng ganyan yung reach mo, yung influence mo because your content are very intentional. Na hindi lang basta yung intention mo hindi yung para kailangan ko ng likes, kailangan ko ng for engagement. Clout. Yeah, for clout. Diba? Yung mga Gen Z, sorry, hindi ko alam yung mga terms, mga ganyan. Anyway, pero nakikita kasi ng mga tao yung pagiging genuine mo. Na gusto mo lang talaga makatulong using your own experiences, lived experiences. Kasi 'di ba parang iba kasi yung kwento lang o sabi nila ganito ganyan. Pero iba yung naranasan mo yun. Ito yung karanasan ko. 'Di ba? Ito yung natutunan ko and yun yung pinapasa mo ngayon sa mga followers. Exactly. Mo. And marami rin kasing nangyari sa akin, nag-a-apply ako ng shipping companies. Kasi pag inalagaan mo yung sarili mo and inayos mo yung trabaho mo, the work, the career will sila yung lalapit. Follow. They will follow, they will chase. Of course, companies always chase the good people. Exactly. They're looking for good people. And yun, talagang tama yung ginagawa mo. You stand your ground and you really aspire to not just improve, better yourself, but also the people around you. Yeah. No, yung mga aspiring seafarers na mas bata sa iyo. Ganda nung legacy. Legacy agad. Hindi, I mean, you're building it right now at this very moment. And that's a really good thing. Kasi ang dami mong, yun nga, gaya ng sinabi mo, the lives that you've touched and you continue to reach, diba? Yun yung mahalaga sa iyo. Yun yung currency mo sa platform mo, sa, diba? Yes. Kaya parang may nag-request na, Sir Robbie, sumayo ka naman. No. Hindi ko pa kaya. Wait. Sa hindi ako talented. Hindi naman. Kumbaga parang, ang main focus ko is not the reach or not the kung gaano karami yung nagfo-follow, but on what contents can I share to the world, how I can help them, or how can I motivate them to do better, ganon. Yung content na useful, diba? A content that they could use na papakinabangan nila. Parang kumbaga, parang kasing sinisik ng iba siguro entertainment. Yeah. Siguro it just comes naturally. Pero hindi yun yung primary intention mo. Though I tried, pero hindi yung sobrang OA. Kasi kumbaga hindi talaga yun yung yung niche ko eh. Pero yun talaga yung parang priority ko. Wala akong pakialam kung bumaba yung yung rates niya per weeks. I don't care. Basta yung content na sinishare ko, something useful. Yes. Ganun. Ganda. That's the spirit. O yan. So, bilang isang kabataang seafarer, no, Robbie boy. Yeah, Robbie. Oo, Robbie. Sabi mo nga kanina, Gen Z ka, diba? Tapos, kayo, yung generation nyo. Na kanina, before we started our program, tinatanong kita, paano pag Christmas season gaya ngayon? Diba? Paano yung atmosphere? How do you deal with, gaya ng sabi mo, homesickness is the biggest challenge for you bilang isang batang seafarer. Paano ino-overcome ng mga Gen Z seafarers yung ganyan? For me kasi, naging mental health advocate din kasi ako before. I was part of the peer facilitators of my school. And then, syempre, may mga knowledge na kami how to deal with stress, pag anxious ka, or when you're feeling alone. Pero syempre, iba talaga pag na-face mo na yung homesickness. Kasi sa lahat ng sakit sa barko, physical okay lang, pero sa mental or sa utak, mahirap siya. Mahirap siyang labanan. So, ang ginagawa ko before is, naghahanap ako ng buddy or yung pwede kong makausap, pagkakatiwalaan. Kasi with that, masishare mo yung nangyari sa akin ngayong araw, ganito yung ginawa sa akin. So, hindi mabigat yung trabaho. So, yun talaga, socialize and makipag-friends. Meron pang may natutunan ako yung panggigilan mo yung yung handkerchief when you're stressed, gano'n. Or minsan manood ka lang ng anime, mag-shower ng 1 hour. Gano'n. Just to de-stress. Yeah, just to de-stress. So, bale,
di ba nag-start ka, so kung 3 years ka na sa barko, after pandemic ka na nag-start na? During pandemic. During pandemic, Yes. naabutan mo. How So, was that? How was Kasi, ang hirap kasi puro yun yung hotel quarantine. So, actually, nangyari pa nga sa Pinas, 9 days kami naka-quarantine. And then, pagdating namin sa Korea, 2 weeks kaming quarantine. So, 2 weeks kaming pagala-gala sa South Korea. Sa Busan. It's a good experience actually. Kasi noong time na yun, hindi na ganun ka-strict yung quarantine sa Korea. So, even if you're on a hotel quarantine, pwede kang lumabas, pwede kang gumala. so, kumbaga hindi siya yung height naman ng pandemic. Parang pa-end na. Oo, May gitna vaccines pa-end. available na. Yes, yun yung nag-require na sila ng vaccines. Pero yun din yung time nung time na pandemic, ay yung nagka-process na ako ng mga papers, Siemens book, and etc. Marami na rin mga issues sa mga seaman na yun nga, hindi nakakasampa. May kasama pa nga ako sa barko, 6 months siyang naka-hotel quarantine. 6 months? Yes. Grabe. 6 months siya naka-hotel quarantine. Wala siyang ginawa kung hindi kumain. Saan? Sa asang hotel? Sa Makati. Dito sa Pilipinas Dito sa Pilipinas. na. Okay. Dito siya naka-quarantine. Grabe, 6 months. Sobrang hirap. Kasi, ang problema pa doon, yung sahod niya, hindi nabibigay. Grabe, those are really one of the most extraordinarily difficult time na maging seafarer nung pandemic. May mga na-stranded sa lupa, hindi makasampa. Yes. Merong na-stranded sa barko na hindi makababa dahil natigil yung crew change. Yeah. Crew change crisis. No, ang daming napagdaanan. Pero you powered through it. And ngayon, active seafarer pa rin. Actually, na-experience ko yan. Yung mag-utility cadet for 1 week. Na-experience mo rin siya. After kong ma-operahan, kasi na-cancel ako sa una kong line-up. Kasi nga may lusus daw ako, so kailangan kong ano. Bumalik ako sa company na yun, tinesting ko mag-utility. Ang hirap, sobrang hirap. Kasi they will pay you 50 pesos for 1 day. For a day, each day. Kulang pa yun sa pesos. pagkain na. Yes. Because of inflation, may mabibili ka pa ba sa Diba? 50 pesos? In this economy. Yeah. Diba? Kaya talagang magandang advocacy yung decent work. Exactly. Helping seafarers to find a good company na aalagaan sila talaga, nabibigyan sila ng decent work and benefits and Yes. opportunities. No? Ayan din yung lagi kong sinasabi when they're asking, Kuya Robbie, anong magandang companies dito sa Pinas? Ako kasi, as long as they have programs for cadets or for fresh graduates, dun kayo kasi maalagaan kayo and meron silang program. Paano ka po-promote, ano maging process after your cadetship. So, kung gusto mo maging official, i-aim mo yung may mga program talaga. Yan, gaya po ng MAAP, meron Yes. kami, AMOSUP has the Maritime Academy of Asia and the Pacific. Yes. Every year, meron po yung mga entrance exams. Ang tabayanan niyo po sa Exactly. MAAP Facebook, yung mga application process schedule, di ba? O meron ding aims. Marami pong Yes. mga maritime schools and may mga magagandang programs din to ensure na yung mga seafarers ay mag-land sa Exactly. magagandang kumpanya. Di ba? Totoo. Okay. So talagang ang ganda nung start ng career mo kasi nakasampa ka agad and you on the other hand, meron ka ring nag-grow na social media presence and now you have a partnership with a reputable startup, no? Gen Z. Oo, and everything's going well for you. Ano naman yung long-term goal mo? Do you really plan to, syempre kasi sabi mo, kakababa mo lang 3 weeks ago, no? Yeah. Pero there's still a long way ahead of you and daming mga opportunities ahead of Exactly. you. Talagang gusto mo ba na ituloy-tuloy hanggang maging kapitan? Actually, meron pong nasa isip ko na gusto ko magkapitan or captain license. Gaya ng ninong mo. Yes, kasi naabot niya yun na naging inspiration mo. Naging inspiration diba? ko siya. Pero, from time to time, may realize mo rin kasi na ang hirap mag-secure ng trabaho sa lupa. So, ang hirap din kung mag-focus ka lang sa dagat. Kasi may mga nakakasama ko, mga boson, 55 years old, still working at sea. Nung nakita ko yung buhay nila dun sa nakakasama ko sila sa barko, like, I don't want to be like that. I don't want to have a life na I have to work at sea for the rest of my life. And then,
hindi ko na maaabutan yung mga important milestones or some of the important milestones ng family ko or ng life ko. And there are always other doors that are waiting for me. Some of them are calling. They're just waiting. Parang ganun yung nasa perspective ko. So, I have to secure a work din dito sa lupa. So, talagang Parang kung kaya kong balansehin, babalansehin ko siya. na oo. habang nakabakasyon ka, meron ka rin Actually, ang daming young people na nakakausap ko lately, mga young seafarers, ganyan yung mindset. Very similar na they'll work on board for 6 to 9 months and then pagbalik sa lupa, nagsiset up ng sariling business Grind or ulit. oo, and then after sasampa ulit, after 2 months sasampa ulit sa barko and then pagbalik business na naman, which is ang galing very productive kayo yung generation na, at saka ang creative mag-isip, very innovative mag-isip. Ang hirap kasing masiro. Lalo na ngayon sa nangyayari ngayon sa atin. Parang ang hirap pag wala ka na makakapitan na pera or budget. For example, yung family mo nangangailangan ng ganito. Saan ka kakuha ng pera? And ako kasi yung perspective ko, parang ang hirap manghiram ng pera sa ibang tao. Kahit friends pa or close friends. Parang gusto ko as much as possible, I'll help myself. Parang ganun. I mean, okay din naman yung magsika ng help sa ibang tao. They will share if they have one. Pero As much as possible. as much as possible. Pero not all the time you can expect them to help you. Ganun. Pero as much as possible, you wanna work, Yes. on your independent aspirations, your dream. That's very inspiring at nakakabilib sa mga Gen Z young seafarers natin, yung ganyang mindset na talagang work, on board, ashore, work pa rin, di ba? Sisipag, di ba? Ang daming dreams. And it's very good kasi you have all the energy, you have the youth to do all of these things, to explore, hindi ba? Yan, supported namin yung mga ganyang initiatives ninyo. Yeah, basta don't stop until you reach your goals. And yun nga, if maging kapitan ka, okay, pag nag-boom yung company mo dito, di ba? Okay, Winner yes. na winner ka. And actually, parang goods din kasi na pataasin mo yung rank mo. Kasi napansin ko ngayon, sa ibang mga, nung pupunta ako ng mga conferences, like, there are people who will respect you based on your title. Rank. Based on your rank. So, when you talk to them, they will ask you, what's your rank? And then, they will depend on whatever, kung ano man yung magiging, approach nila sa'yo. And yun yung medyo nakaka-disappoint. Kasi, we're just the same pag nasa lupa ka. Your ranks are, wala yung ranks mo hanggang dito lang yun. Hindi, wala yan, hanggang dagat lang yan eh. Kasi, Pero it also serves as a motivation, yeah, di it's ba? a motivation. To keep on going up the ladder. And when I get there, I won't be like them and I want to change the system. Ganun. Ganun dapat. Ang hirap kasi yung mga old tradition na, hanggang dito ka lang. Ganyan ka kasi. Ito, Parang OS, ginajudge based on kadat ka pa lang, marami ka pang kakainin bigas, mga ganyan. OS ka pa lang. Parang sobrang, grabe naman. Naabutan din naman namin yan. Ganun. That's why and then it serves as a motivation, parang ma-challenge ka to, work harder to really, yes, not to prove them, but to prove to myself to that yourself. I can do it. Yes, you know? yes. Oh, gandang mindset yan. Okay, thank you very much to our guest today. Para po sa karagdagang impormasyon sa mga service programs ng AMOSUP, sa mga activities ng ating union, nandyan po sa screens ninyo ang AMOSUP Contact Center. Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. Nandyan din po yung AMOSUP official YouTube channel. Ito pong episode na to ay upload natin dyan sa YouTube channel kung gusto nyo pong panoorin ulit at pakinggan ulit yung mga tips sa atin ni Robbie, ni Third Officer Robbie. At meron din po tayong www.amosup.org. Pwede nyo pong i-promote yung inyong Facebook page. So, pwede nyo akong i-follow sa Facebook, Instagram, and also sa TikTok. Type mo lang Robbie Boy, ROBIBOI. And if you have any questions about maritime or anything related to maritime industry, feel free to message me anytime. And also, the Hood platform, if you have time to download it via iOS and Google Play.
Yan, thank you very much. Salamat din po sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aizon, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas at ang kaamosop natin na si Ms. Lara San Juan. At syempre, muli maraming salamat sa ating special guest na si Third Officer Robert John Robbie Boy Landero. Thank you so Thank much. you so much Merry po. Christmas! Merry Christmas, everyone! Ayan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, sa karanasan mo at sa inspirasyon na naihatid mo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga young seafarers natin, Robbie. Tunay nga na ang iyong dedikasyon, advokasya ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa mga kasalukuyan at aspiring young seafarers natin, especially sa mga followers mo. Ayan, sa ating mga tagapakinig naway magsilbing role model, no? Si Robbie. Ang kwento ni Third Officer Robert John Landero na patuloy na mangarap, magsikap, at pangalagaan ang pamilya kahit nasa malayo sa dagat. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.